And I can say that the video was spliced and edited out. Habang pinapanood po natin ang mga video ni BP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking. To me and to the Bureau, ay seryoso po ang threat sa buhay po ng ating Pangulo. Ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Just for the record. Lumalabas po na lahat po yan ay authentic at totoo. Wala pong AI. Me and my wife were under attack sa social media starting nung Monday until today. Congressman Paulo Marcoleta is recognized. Thank you sa napakabait kong Ninang D.S. Garin at sa ating Madam Chair. Just a manifestation on the video that was played earlier. I'm referring to the video which is the bone of contention, the very basis of why there was an alleged threat to the life of the President. Yung pong nagsasalita si Vice President Sara Duterte dun sa isang kwarto na madilim. Opo. And I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tunong ni Princess Maui. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by VP Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action. Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo ang nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first, based on the Al Jazeera interview dated 26th of November 2024. Unless the House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, this raises a threshold issue. At this stage, the committee is not determining criminal liability. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents. A statement standing alone, without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution, remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni BP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking.
at nakakapag-jumping jacks pa. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Maraming salamat po. Your Madam Chair. manifestation is noted. The Honorable Joel Thank you, Chua. Madam Chair. Is this quick? Yes, very quick. Just a quick manifestation. Madam Chair, hindi po totoo na splice yung kanyang binabanggit kanina na video dahil ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Just for the record, Madam Chair. Siguro yung portion lamang na may relevant dito po sa topic natin, yun lamang po. Dahil kung pakikita po yung buong video, ay medyo magtatagal na po tayo. At yun po, Madam Chair. We know the manifestation of the Honorable Chua. Madam Chair. You Chair. want to speak some more? Opo, meron po kasing video na mas kompleto at hindi naman po katagalan yung mga preceding portions If noon. I may interrupt, Honorable Marcoleta, we are referring to the investigation report of the NBI and not to any other videos outside. Opo, sinasabi These ko are lang the po submissions of the NBI to the the Justice circumstances Committee. that led to VP Sara's response on that particular video. We Thank note you. your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the NBI. Thank you, Madam ma'am. Chair. These Thank you, are ma'am. being submitted not as videos which surround outside. These are being submitted as videos part of the investigation of the National Bureau of Investigation. And we cannot go beyond that. The Honorable Janet Garin, the one who yielded the time in favor of Honorable Marcoleta. Thank you very much, Madam Chair. Before I go to my line of questioning, linawin lang po natin. Pag sinabi pong splice ay pinutol, dinugtong at nagkaibang meaning. Do I get that right, Madam Chair? Maybe we should ask the National Bureau of Investigation. Well, sabi nga namin, part po ng submission namin, that is authenticated. It was not splice. It was just, pag sinabi pong splice, para may ni-replace ka dyan eh. Ito In po. other words, Madam Chair, it is not spliced dahil hindi mo pinutol at dinugtong para magkaibang meaning. And pwede naman po na kung there's time na nakita naman po napanood yung mong video. And in fact, dun po sa counter, yung sinasabi po ni Congressman Marcoleta, was already been discussed on the counter affidavit na sinabit po ni Vice President Duterte doon po sa kaso sa DOJ. Kaya po na-raise na po yung mga issue na yan. So, Madam Chair, can the Actually, NBI confirm, magkaiba po yung may puputulin ka at idudugtong para magkaroon ng ibang meaning vis-a-vis na kumuha ka sa specific portion ng video na merong threat. Tama po ba? Kinuha po namin yung specific na portion na nagsasabi ng threat. Okay. Let me move forward, Madam Chair. Nasabi rin po kanina ng ating kagalang-galang na colleague, si Honorable Marcoleta, na tila nagkaroon ng plano para ubusin ang pamilyang Duterte. Can we ask the NBI if there indeed was such a plan? Si RD Lotok will answer that because that was part of the investigation na nagsabi na merong nga pong Oplan Romanov. So RD Lotok. Madam RD Chair, Lotok is recognized. Madam Chair, may I just react to my ninang After regarding the answer splice? of the NBI, please. Opo. Kasi sinabi ko rin po edited out. So there could be omissions na hindi na-include po sa video. We So, note edit out. your Thank you. additional manifestation. Thank you po. Yes, ma'am. You may proceed. Thank you, Madam Chair. Actually, yung sinasabi ko po kanina, yung one of the reasons kung bakit nag-issue kami ng subpoena sa ating Vice Presidente ay para ho imbestigahan yung alleged threat naman sa kanyang person. Unfortunately, nung hindi ho nag-appear ang ating Vice Presidente, wala ho kaming information whatsoever na pwedeng pagsimulan ng aming investigasyon. Yun po yung dahilan, Madam Chair. So you confirm that you intend to investigate threat against the Vice President. However, she did not appear when she was invited to the NBI. Yes, ma'am. Alright. That's part of our primary jurisdiction under the law. Okay. DS Janet Garin? Yeah. Madam Chair, baka pwedeng kumustahin ko muna si Director Melvin Matibag.
Kumusta po kayo? Okay naman po. Medyo mainit lang po, nasira yata yung aircon nyo eh. Nakakatulog naman po kayo. Well, okay naman po, except that siguro if you're repairing dun sa social media, we just noticed that me and my wife were under attack sa social media starting nung Monday until today. So, Baka I kaya don't ka know. naiinitan. Hindi naman po, relax lang po tayo. Pero you can confirm to this honorable committee na lahat po ng impormasyon na inyong binibigay at lahat po ng mga dokumentong inyong binibigay ay dumaan sa tamang pagve-vet or correct vetting and wala po ditong peking dokumento. Unang-una po, dumating ako, nandyan na naman po lahat ng dokumento na yan. It was already submitted to the Department of Justice. At dyan po lahat authenticated. Wala po kaming pinalitan, wala po kaming dinagdag. Ang nadagdag lang po rito ay yung aking order na magkaroon ng continuing investigation because to me and to the Bureau ay seryoso po ang threat sa buhay po ng ating Pangulo. Madam Chair, napakarami po ng videos na plinay. Hindi ko alam kung meron pang ibang mga videos in the possession of the National Bureau of Investigation. Tanong ko lang po sa NBI, talaga bang lahat ng videos kanina ay totoo? Wala po bang AI doon? Yes po, totoo po yan. Ayan po ay authenticated lahat-lahat po ng ipinasa namin sa committee pong ito. Madam Chair, doon ko kasi sa video, meron tayong mga nakikitang galit na galit ang Vice Presidente. Yung bang parang gigil na gigil, no, na parang hindi siya makapagsalita ng diretso dahil sa galit. Hindi po ba ito manipulado o AI? Nag-validate po yung aming mga technical personalities dyan sa NBI at lumalabas po na lahat po yan ay authentic at totoo. Wala pong AI. Gaya po ng sinabi kanina ni Agent Kalilong na lahat po yan ay totoo. Sa inyo po bang eksperyensya, pangkaraniwan ba itong behavior ng isang highly positioned government official? Well, I'm not an expert on the behavior of a person, pero sabi ko nga, meron kaming behavioral science department na aming kinukonsulta at katakataka po na ganyan yung behavior. At siguro naman po, if we'll go back to our history na mga dati na rin nanungkulan ng parehas na posisyon, hindi naman po yata nagkaroon ng ganyan po na pangyayari. May last question, Madam Chair, kasi kanina may nagsabi, it was a political hyperbole, no? Parang joke lang. Hindi po ba, matanong lang yung NBI, kapag ikaw ay isang pasahero at nagbigay ka ng bump joke, sumakay ka ng eroplano at sinabi mong, bobombahin ko ito o may dala akong bomba, is it being considered as very serious by the NBI or other government agencies or pwede mong sabihin, joke lang po? Well, hindi lang po sa Pilipinas, that is already an internationally accepted law. At nasa batas na po yan na sinabi na yung biro na yan ay hindi considered the biro but will always be considered as a serious threat po. Yeah. Last comment, Madam Chair. Kunyari no? Kunyari lang po. Ako'y nagsalita at sinabi ko, ipapapatay ko ang isang tao. Versus nagsalita ko, ipapapatay ko yung isang tao. May pagkakaiba po ba yun or wala? From the point of view of law enforcement, ay susundan po namin parehas yan. Kasi it's not how you said it, but it will be the gravity based on the investigation. Pagsasama-samahin po yan, it will be the confluence of events. Ano pa ba yung mga naging action na yan? And if it's specifically directed to a person, at saka po yung who will be the beneficiary, at ano yung magiging benepisyo pa po other than sa monetary na maaring mangyari sa'yo. Thank you very much, Madam Chair. Just to manifest, bilang mga government officials, minsan may mga bagay-bagay na yung ating emosyon ay pwedeng pumutok. However, kaakibat sa ating posisyon ay ang pagkontrol, ang pag-decipher, ang pag-discern. Dahil minsan, kapag tayo ay palaging galit at lahat ng ating mga ipapahayag ay may kasamang galit,
hindi maliliwanagan yung mga bagay-bagay na ating sasabihin. And oftentimes, when we mention these statements in the heat of our emotions, this can cause destabilization. Lalo't lalo na kapag ikaw ay naghahawak ng posisyon kagaya ng Vice Presidente o bilang pangalawang Pangulo. In other words, Madam Chair, allow me to manifest that the issues on anger, on demeanor, on statements that cannot be acceptable as members of highly ranking positions, lahat po ng mga ito, Madam Chair, ay dapat matingnan at dapat mabusisi kasi hindi po pwedeng sabihin natin na joke lang. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, distinguished Thank you, colleagues. DS Gerin.